Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kaniya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kaniya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamahinga. Tumindig siya upang bumasa at binigay sa kaniya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisil at ipahayag ang pagligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos sa uli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kaniya ang lahat ng mga nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasalutan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang mahal na poong Nazareno. Isa daw sa mga malaking dahilan kung bakit nag-click sa atin ang debosyon sa mahal na poong Nazareno ay sapagkat nakaka-identify tayo dito. Ito kasi ay imahe ni Kristong naghihirap, nagsasakripisyo. Kaya in a sense, kapag tayo tumitingin sa Kanya, ay parang nakikita rin natin, na-identify natin ang ating sarili sa Kanya. Ang kalagayan ng ating bayan na matagal nang naghihirap sa mga kalamidad, sa kriminalidad, sa korupsyon, sa walang katarungan, etc. At syempre, nandiyan ang personal nating kalalagayan sapagkat tayo sa ating mga kanya-kanyang buhay ay mayroong mga krus na pinapasan. Kaya naman kapag tayo tumitingin sa Kanya, ay parang naririnig natin sinasabi niya, naintindihan ko ang nararanasan mo. Nararamdaman ko ang pinagdaraanan mo. Wala naman pong masama dito sapagkat ito nga ang isa sa malaking dahilan kung bakit nagkatawang tao taghirap para sa atin si Kristo, upang makiisa sa ating abang kalagayan. Hebrews 4, verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize in our weakness, but one who is tempted in every way, just as we are, yet was without sin. At yan ang Panginoon natin. Talagang nakiisa siya sa atin. Pero, hindi po dito nagtatapos ang lahat ng ito. Tama, si Kristo ay nagkatawang ang tao upang makiisa sa ating abang kalagayan, pero hindi yan hanggang dyan lang. Nakiisa siya sa ating abang kalagayan upang iahon tayo sa kalagayang aba na ating kinasasadlakan. Galatians 4 verse 4,
God sent His Son, Jesus, ang mahal na pong Nazareno, born under the law, to deliver those tayo who were under the law. Yan ang isang magandang sinasabi ng panalangin ng ating simbahan. Hindi ko alam kung narinig niyo yung magandang linya. Si Kristo, ang Diyos, ay nagkatawang tao upang sa pagka-Diyos niya, tayo ay makasalo. Kaya si Kristo ay hindi naghirap upang purihin, i-celebrate ang paghirap ng mundong ito. No! Nang likhain ba ng Diyos ang mundong ito, sinabi niya, gusto ko may kahirapan. Gusto ko may sakit. Gusto ko magkaroon ng mga problema, kamatayan sa mundong ito. No. Naparito si Kristo upang iayos ang lahat ng ito. Naparito si Kristo upang iahon tayo sa lahat ng ito. Tama. Yes, ang sabi ng ating Panginoon. Kung gusto niyong sumunod sa akin, magbuhat kayo ng iyong krus. Kasi yun ang ginawa niya eh. Pero remember, na hindi habang buhay si Kristong nagpasa ng krus. Hindi siya nanatiling nakapako sa krus. Hindi ko sinasabi, therefore, na iwasan ang krus. Ang sinasabi ko, iwasan nating mapako tayo sa krus. Tandaan natin na ang buhay na gusto para sa atin ng mahal na pong Nazareno. Kaya nga siya nagsakripisyo at namatay sa Kalbaryo ay buhay na ganap at kasaya-saya. And certainly, katulad ng ini-insinuate ng sinabi ng Panginoon sa Lucas 11, versikulo 11, walang matinong ama, kahit pa makasalanan na ang amang dito sa lupa, walang matinong magulang o ama, ang matitiis na laging naghihirap ang anak niya. Lalo tigit kung wala naman itong dahilan talaga. Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos pa kaya? Kaya sige, kung nandyan ang krus na yan, harapin yan, buhatin yan. Pero, dapat, tulad ng ginawa ni Kristo, ang pagbubuhat na yan ay dapat humantong sa kabanalan at kaluwalhatian. Sapagkat yan ang halimbawa na ginawa niya na dapat nating tularan. 1 Peter 2 verse 1, because Christ suffered for you, and so He left you an example that you should follow. Sinasabi ko ito sapagkat ayaw ko na sa paghihirap, sa sakripisyo ay mahirati tayo, ang masanay tayo. Tama yung pagiging resilient, yung pagiging matatag, yung pagiging matyaga, ay dapat nating ipagmalaki bilang mga Pilipino. Hindi lang bilang mga Pilipino, kundi bilang mga Kristiyano, Pilipino na namimintuho sa mahal na pong Nazareno. Yan ang namana natin sa Kanya. Yung pagiging resilient. Ito ay isang napakagandang katangian ng isang Pilipinong Kristiyano. Isang napakagandang katangian habang tayo'y nahihirapan. Pero hindi isang napakagandang katangian upang habang buhay tayong mahirapan. Ulitin ko. Ito'y isang napakagandang katangian habang tayo ay nahihirapan. Pero hindi isang magandang katangian upang habang buhay tayong mahirapan. Don't you realize na yung magandang katangiang yan, ang pangkaraniwang inaabuso ng mga taong dapat ay nag-aahon sa atin sa kahirapan? Kailan ba ako pumunta sa isang baryo? Hindi po sa bayang ito. Na yung daan papunta doon sa kaibigan ko, ganun na yun. Nung seminarista pa ako, baku-baku na, hindi sementado. Akalain mo yun? Nung seminarista pa ako, 14 years na akong pare. Nung seminarista ako, ano pa yun, -10 pa yun? 24 years?
Mula noon hanggang ngayon, ganon? Galing tipo. Bakit hanggang ngayon ganon? Wala naman nagre-reklamo Nasanay na Naging use na O ilan na sa paaralan at mga ospital natin ang talagang napag-iiwanan dahil sa mga nanunungkulang kawatan. Totoo ba'y narinig ko na nitong magbagong taon, mayroong suggestion na sa PhilHealth na magkaroon ng dagdag contribution? Samantalang yung kung ilang bilyon o milyon na nawawala, hindi pa rin nakikita hanggang ngayon at wala pa rin nakukulong. So, ibig sabihin ba, sa mga nawala, ang dapat mag-shoulder tayo pa rin? Galing naman, di ba? Yan ang sinasabi ko. Nakatangi ang maganda, pero nawawala na sa hulog. Kung kaya't naaabuso. At yan sigurado ay ayaw ng mahal na poong Nazareno. Tama. Tama ka. Kapag tinitingnan mo siya, tama yung naririnig mo. Sinasabi niya sa iyo, naiintindihan ko ang pinagdaraanan mo. Alam ko ang nararanasan mo. Pero, may karugtong yon. Pakinggan mong mabuti. Ang sinasabi niya, pero tutulungan kitang makaahon dito. Indeed, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, magpasan tayo ng krus. Pero I'm sorry, I don't believe that we are meant to carry one cross all the days of our lives. I mean, kung ano yung krus ko ngayon, ito rin yung krus ko sa nakaraang 10 taon at ito rin ang magiging krus ko sa mga habang panahon. Hindi ko naiisip na gano'n. Indeed, habang tayo nabubuhay sa mundong ito at lalong-lalo na habang tayo sumusunod kay Kristo, hindi mawawala ang krus. Pero sa palagay ko, ang tinutukoy niya dito ay hindi lamang iisang krus. Palagay ko ang ibig sabihin ng buhatin mo ang iyong krus araw-araw. Araw-araw, dapat ibang krus. Sapagkat para sa akin, ang isang krus ay dapat na pagtatagumpayan. Kaya nga sinasabi, ang problema, pinagdaraanan, hindi tinatambayan. Hindi ko alam kung napupunan nyo, lubog yung mata ko. Meron akong concern na 2 gabi ko nang pinag-iisipan. Hindi ako makatulog. Pero, kaninang madaling araw, 2 a.m., sabi ko, Lord, ito na yung last time na iisipin ko ito. Bukas, tatanggapin ko na ito. Kung ito ang nakatakda para sa akin, alam kong tutulungan mo ako. Hindi na ako mag-iisip, wala na akong magiging tanong. Ganon. Kasi, pwede nyo namang sabihin, ganire, Father, naintindihan ko yung sinasabi mo, pero paano ko namang ile-let go o kaya bibitawan yung krus ko kung ang krus ko, asawa ko, kung ang krus ko, anak ko, kung ang krus ko, kapatid ko. Well, mga kapatid, para ka makapag-move on sa mga krus na yan, ang sinasabi ko'y dapat hindi ka papako sa mga pangit na epekto niyan. Tama, ang krus na yan ay nandyan pa rin naman. Pero po pwedeng baguhin mo kung paano mo dinadala yan. Sabi nga, nasa tamang pagdadala. At ang sabi nga ng Panginoon, matuto kayo sa akin. Binubuhat ang krus ng hindi nagrereklamo. Binubuhat ang krus ng may
immense na pagmamahal, binubuhat ang krus na iniisip na kasama niya ang Diyos Ama sa pagkapasan. Pupwedeng hindi mabago ang sitwasyon, pero pupwede mong baguhin ang iyong disposisyon. May mga krus na para iyong malampasan, kailangang ipagpasa Diyos mo na lang. Halimbawa, as regards our relationship with these people, na hindi naman natin maipagpag, na hindi naman natin maitakwil, na hindi naman natin malayasan, sapagkat mahalagang tao yung mga yan. Ang sinasabi ko, huwag kang mapako sa grief, sa remorse, huwag kang mapako sa kainitan ng ulo, huwag kang mapako sa pakikipag-away sa taong ito. Halimbawa ay, merong ginawang mali o may dapat kang sabihin tama. Sabihin mo. Kung katulad pa rin ng dati, kapag sinabi mo yung makikipag-argue sa'yo, ay, talikuran mo na. Huwag kang makikipag-argue. Sapagkat alam mong wala naman ding uli ka pupuntahan ito. Na kahit ikaw ang tama, pilit niyang ginagawa niyang sarilang niyan tama. At ikaw pang nagiging mali. Eh, huwag mo nang pagtuunan ng... May mga bagay na para malampasan ay kinakailangang tanggapin mo na lang at ipagpaubaya sa Diyos na lang. Ito ang isa sa magandang paraan upang tayo makapag-move on kahit mula sa mga paralyzing situation, dala ng mga problemang kay hirap na makaahon. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon, buhatin ang krus at sumunod sa Kanya. Yung pagsunod sa Kanya, ibig sabihin nun, yun, kung ano yung ginawa niya, gawin din natin, buhatin ang krus na may pagmamahal. Pero ang isa sa basic na ibig sabihin nun, it's moving from one point to another. Sumunod ka, puntahan mo kung saan siya pumunta. Moving on. So ang pagsunod sa Kanya, basically also means, pumunta ka sa mas magandang mga plano para sa iyo ng Panginoon. Hindi lamang yang problema na kinasasadlakan mo ngayon. Hindi ka meant na matapos ang buhay mo sa ganyang disposisyon. Tandaan natin mga kapatid, na ang imahe ng mahal na pong Nazareno ay hindi lamang imahe ng naghihirap na Kristo. Tingnan mo, may corona yan. Tingnan mo, nadadamitan kahit papaano ng pula at marangya yan. Ibig sabihin, kahit naghihirap, hari pa rin yan. Pero yan ay hari. Hindi hari ng paghihirap, kundi haring pinagtagumpayan ng paghihirap para sa ating lahat. Sapagkat ayaw niya na sa paghihirap, tayo ay masadlak. Kaya medyo natawa ako sa prediction ng isang kung fu, feng shui expert para sa taong ito, 2021. Actually, siya din yung nag-predict dati na magiging maganda yung 2020. Pero alam natin, hindi nangyari. Kaya ngayon, obviously, lumagay na siya sa sigurado. Ang sabi niya ay ganire, base sa aking mga predictions, sa mga charts, sa mga gabay, nakikita ko na ang 2021 para sa atin ay posibleng mas maging difficult pagdating sa pinansyal, posibleng mas maging difficult sa mga opportunities, posibleng mas maging difficult sa pera. Akalain mo naisip niya yon. Ay, galing. Kaya lang kulang sayang, kulang. Kasi kung ako tatanungin mo, feng shui expert, ganun din ang sasabihin ko So nakikita ko, base sa mga nangyayari, posibleng mas maging difficult ang taong ito pagdating sa pinansyal, pagdating sa oportunidad, pagdating sa pera. Pero,
hindi tayo mananatili dito. Sapagkat nandiyan ang mahal na poong Nazareno. Kaya huwag ang mga pusa, ang mga Buddha, ang mga koy, anumang mga gintong bagay na yan ang panghawakan mo. Sapagkat hindi ko alam kung ano sinasabi ng mga ito. Walang sigurado. Ang sigurado ay ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon sa Ebanghelyo. Naparito ako upang bigyan kayo ng kaluwagan at ipahayag sa inyo ang kaligtasan. Palakpakan natin ang mahal na poong Nazareno. Hey, you look so fine in the morning light. Got me feeling oh so right. Stars are falling down tonight. Make a wish, hold on tight. We're dancing, hearts igniting bright. Dance, dance, never stop. Heartbeat races, we're on top. Spin around, let's take a chance. Whisper softly, stay with me. Our love's a symphony. Together we are free, our feet. Whisper softly.